papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Ding Dong Dantes. Welcome. Hi, Marian. Hello. Hi, Ashley. Josh. Ryan. Doc. Hello. Sir Ricky. Dito. Okay, magandang hapon mga kapuso. Throwback Thursday na naman, kaya magiging happy ang mga boomers at Gen X dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo, Meron po akong tanong sa inyo, sino dito ang kinikilig sa mga love team? O sige nga, halimbawa, yung mga cut din. Meron pa dyan yung mga dome yan, mga gano'n. Alam niyo po, 50 years ago, hindi pa uso yung mga pangalan na pinagsasama-sama, pero may mga love team na rin noon, di ba? At hindi po naiiba dyan yung TV show na apat na sikat, which aired from 1975 to 1981. Today, kasama natin ang dalawa sa members ng apat na sikat. Kilalanin muna natin ang first team, the Honorables. Led by the honorable cousin ng superstar na si Nora Honor. Please welcome Ms. Lala Honor. Thank you. Thank you, Ma. Ms. Lala, pwede bang mapakilala niyo po muna ang members ng the Honorables ngayon? Okay po. Yeah, I would like to introduce my sisters. Mga anak ko talaga Yes. actually sila. So, here's Marian, a singer-songwriter. Since 2013, nag-start siya sa Hilig Handog. And nanalo siya doon as third placer, right? And then, next, alam niyo ba yung Running Man? Running Man Philippines? Yeah, siya ang gumawa ng theme song. Oh, yeah. Wow. Yes. Nice. So, meron siyang Honorable Productions. Silang dalawa, mag-partner silang magkapatid doon. So, si Ashley is also a singer-songwriter and the producer, sound engineer, film scoring, lahat. Pati more tawa, more saya. Yeah. Ito yung magiging campaign natin Yes, ngayon. yes. Ayan, alam Yeah, ko, sila sinayaw na ginagawa. namin yun. Ang ganda ng kanta. Oh, wow. So fast. And then, ang aspiring model naman, and then ngayon ay nag-aaral ng pilot, si Josh, ang aking pamangkin. Cap Josh! Wow! Grabe. Miss Lala, para po mas maintindihan ng viewers, gusto natin ipakita ang throwback photo ng apat na sikat. Ayan, Miss Lala, Yeah. more or less, this was taken mga 1975. Yeah. Sino-sino? From the left, from Si the left. Arnold Gamboa, siya yung aking ka-love team. And then si Winnie Santos, sister of Vilma Santos. And then si Don Donacar naman ng ka-love team ni Weng. Yeah, so we called ourselves apat na sikat during that time. So, bali ang nagpangalan sa amin si Kuya Ike Losada. Yes. Wow, si Ike Losada, grabe. Ang sarap talaga mag-reminisce, hindi po ba? Lalo na sa mga ganitong milestones, di ba? Sa inyong buhay, Yes. inyong career. Yes. Kaya thank you for being here with us. Thank you. The Honorables for this afternoon. At narito ang kalaban nila. Kung may Honorables, merong Arnold and Friends. At ang kanilang team captain, ang ka-love team ni Lala. Siya po ay naging Best Child Actor sa FAMAS and Manila Film Festival and now a Public Relations and Marketing Communications Manager sa tourism industry. Let's welcome Mr. Arnold Gamboa. Hello, good evening. Hello, good evening. Nice to see you. Nice to have you here. Nice to have you here. Sir Arnold, sino-sino kasama natin sa Arnold and I Friends? brought with me some very special people in my life. Si Ricky Mansueto is kabatch din namin siya. He's a singer, he's a dancer. He managed the bar before and now he is with LTO in Pasay. Yes, Sir Ricky, welcome. Sir. Next, we have Dr. Irvin Miranda. Ito, Dong, super very humble, but super very bright. He works with the Department of Health
And finally, pinakabunso sa team namin, neighbor namin in our village, batang-batang civil engineer with a very bright future, si FC Chua. What's up, FC? Grabe. Sir Arnold, speaking of love teams, kanina pag-usapan natin yon. Sa palagay niyo ba, mas panatiko ba yung mga fans nung araw kaysa sa ngayon? Yung mga fandom ba? Paano? Kamusta ba yung dati as compared to now? Siguro, paano ba? Die hard sila. Yung nakikipagpatayan, nakikipag-away sila for us. Napapa-hospital namin yung iba sa kanila. Ganun because katindi. they get hurt, sa mga away-away. Mas gusto ng idol yung ganito, mas gusto yung ganyang idol. So, pinagtatanggol nila. Carry over yata yan nung pagka-fanaticism ng mga Ate Guy and Ate V na mga fans. That's right. Naambunan pa kami ng mga ganun ka-loyal. Wow, wow. Siyempre kung nakita natin ang throwback photo ng apat na sikat, ito naman ang throwback photo Oh. nila as a love team. Parang totoo, Lala. Naalala niyo pa yung pictorial na yan? Yes. Thank you for sharing these photos. And I'm sure, I hope you will all have fun this afternoon. We this want evening. to have fun. Sabi ko nga sa mga friends ko, we're here to have fun. Bonus na yung panalo kami. Correct, correct. That's the spirit. Good luck. Good luck po, you know our boss. Pero wala mo ng love team ngayon, ha? Yes, Dahil siyempre magkaaway kayo ngayon. Here we go. 200,000 pesos is at stake. Sino kaya ang mananalo at si? Unahin na natin. Miss Lala and Sir Arnold for round 1. Let's play Family Feud. Woo! Yan na, nabubuhay na mga fans. Nag-survey kami ng 100 Pinoy. Top 6 answers on the board. Ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming blank. Sir Arnold. Chismosa. Na ayaw maraming chismis. Mga salot sa barangay. Nandiyan ba ang chismosa? Mga marites? Meron. Pero may mas top answer pa tayo dyan, Miss Lala. Ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming Adik. adik. I hate drugs. Di ba? Nandiyan ba ang adik? Wow. Pass or play, Miss Lala? Play. All right, let's play round 1. Here we go for round 1. Marion, ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming ano? Magnanakaw? Magnanakaw. Siyempre, hindi mo may gusto doon. Magnanakaw. Ashley, ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming. Akyat bahay. Okay, parang gano'n na rin yan. Survey says, Josh, ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming Kriminal. kriminal. Parang ganun din, pero hindi kasi may ibang klaseng kriminal din. Kriminal. Alright, time to huddle. Arnold and friends, pwede na kayo mag-usap-usap. Miss Lala, kailangan makuha niyo po ito. Ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming Basura. basura. Survey says, wow. Marion, ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming Nagkakaraoke. Medyo maingay. Pwede naman yun, huwag lang lumampas ang 10 p.m. May curfew. May curfew. Karaoke. Wala. Arnold and friends, FC. Yeah, FC again. Ayaw mong tumira sa isang barangay na maraming Tambay. tambay. Doc, Maingay? maingay. Sir Ricky, Nasenggero. mga lasinggero. And of course, finally, ayaw mong tumira sa barangay na maraming If I give the answer, yun na ba yun? Or I can choose from them? you can choose from them, pero di kayong sarili. Pero isa lang po ang kailangan. Mabaho. Mabaho. Uy, ba yun? Kasi maaaring mabaho from basura o maaaring mabaho from imbornal o kung ano mang ginagawang chemical, di ba, na nandun. Mabaho ang sagot nila. Nandyan ba yan? Alright. Let's see kung ano pa yung mga hindi nahulaan. Number 6. Kasengyo, sina Jess. And finally, number 4. Mga pasagulero. Maganda ang showing ng The Honorables dito sa round 1. May 70 points agad sila. Pero not to worry,
dahil may 3 rounds pa para kay Arnold and friends to catch. Welcome back to Family Feud. Napapanood niyo ang laban ng isa sa hottest 70s love teams dito po sa Family Feud. Ang tinutukoy po natin ay si Miss Lala Honor of the Honorables at Mr. Arnold Gamboa ng Arnold and Friends. Pero right now, mas happy ang the Honorables kasi sila pala nakakasunod. May 70 na sila. Kaya ito, time na para bumawi ang Arnold and Friends. So here's a singer-songwriter, Marion Honor, and veteran actor, Mr. Ricky Mansueto. Let's play round 2. Good luck! Top 7 answers are on the board. Anong ginagawa mo sa iyong alagang aso na hindi mo pwedeng gawin sa iyong alagang goldfish? Go! Marion. Ipet. Sabi mo, ipet. Andyan ba ang ipet? Wala ang ipet. So, Ricky, again, ang ginagawa mo sa iyong alagang aso na hindi mo pwedeng gawin sa iyong alagang goldfish? Paliguan. Paliguan. Survey says, top answer, pass or play? Arnold. Play? Play ba? Play. Okay, let's play round 2. Ito na. Doc Irvin, kayo po ba dog lover? Meron po ba kayong alagang aso? Meron kami alagang aso. Yan na, Doc. Yan Ito na na po. eh. Ano kaya ang ginagawa mo sa iyong alagang aso na hindi mo pwedeng gawin sa iyong alagang goldfish? Ipag-groom. Ipag-groom. Hoy, putulan ng mga koko, ng mga buhok. Nandiyan ba ang ipag-groom? AFC, ano kaya? Ano pa kaya? Titali. 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 Survey. Wala rin. The Honorables, huddle please. Ano Sir Arnold, ano kaya? Anong ginagawa mo sa iyong alagang aso na hindi pwedeng gawin sa alagang goldfish? Hinihimas. Hinihimas. Yan lalo na yung balahibo, di ba? Hinihimas. Nandyan ba ang hinihimas? Wala rin. Parang gano'n na rin yung yung ipet, di ba? Ipet. Josh, ano kaya to? Damitan. Damitan, Ashley. Walk the dog. Walk the dog, Marion. Walking din, same. Yeah. Miss Lala, nag-aalaga po ba kayo ng aso? Yes, we have 4. How about goldfish? Dati. Bihira yun, di ba? Parang May dalawang goldfish meron. kami before. Meron Tsaka may din. parrot pa kami. Ayun. Again, ang question, ginagawa mo sa alagang aso na hindi pwede gawin sa goldfish. Siguro kasi yung mga dogs, di ba, dinadamitan natin para cute sila. Eh, paano mo lalagyan ng damit yung goldfish? Tama nga naman. Right? Lalo na kung siguro button down o maong, hindi po Yes. pwede yun. Yes. Malabo yan. So, Good answer. damitan. Alright. Mahirap daw damitan ng goldfish. Sangayon ba sinurvey natin dyan? Wala! Marami-rami ito. Let's see kung hindi pa nakuha. Number 7 nga. Turuan ng tricks. Number 6. Kargahin. Number 5. Number 4. Ipasyal o i-walk the dog. Same yun. Number 3. Walk the dog. And finally, number 2. Nako, full of fight ang magkabilang teams. The Honorables now, 70 na. Pero si Arnold and Friends may 27 points na. Welcome back to Family Feud. Alam niyo po, habit na po natin magpasalamat sa loyal viewers natin. Hindi lang po sa TV, kung hindi sa Family Feud live stream. Eh, kasi naman, di ba? Habit na rin manood. Kaya ito po, gustong-gusto po namin gawin ito para sa inyo. Lalo na po sa mga nanonood dyan sa Batangas City na nagdiriwang ng kapistahan ngayon. Hello din po sa Family Feud viewers sa Buena Vista, Agusan del Norte, sa mga taga San Pedro, Laguna, Burgos, La Union, Munay, Lanao del Norte, Capoocan, Leyte, at sa Cotabato City sa Maguindanao del Norte. Thank you. Thank you for always watching dito po and spending time with us in Family Feud. Dito naman sa studio, parehong ayaw magpatalo teams natin. The Honorables na may 70 points at ang Arnold and Friends na may 27. Kaya eto na, head-to-head battle na ng film composer and musical scorer at isang doktor. Let's welcome Ashley and Doc Irvin for round 2. Here we go. Good luck sa inyo. Top 6 answers are on the board. Ang tanong, ano ang karaniwang excuse o dahilan ni Mister kapag ayaw niyang sumamang magsimba kay Mrs.?
Doc Irvin. Inaantok. Inaantok. Baka siguro may Saturday night outing. Inaantok daw si Mister. Yep. Pero Ashley, meron pa mas mataas. Karaniwang excuse o dahilan ni Mister kapag ayaw niya sumama magsimba kay Mrs. May sakit. May sakit. Services. All right. Ashley, pass or play? Play! Play! Oh, let's go! Play tayo! Siyempre! Play tayo! Josh, karaniwang excuse o dahilan ni Mister kapag ayaw niya sumama magsimba kay Mrs. Tinatamad. Tinatamad lang talaga, no? Nandiyan ba yan? Services? Oh, yeah. Miss Lala, ano pa kaya? Nasa Karaniwang pinag- excuse. Karaniwang excuse. Kung ayaw niya sumama magsimba, magpapalusot, ano kaya palusot ang nasa niya? Baka iba relihiyon. Ay, iba reliyon. Iba pa natin reliyon. Kaya ayaw magsimba. Services? Wala, Marion. Again, karaniwang excuse o dahilan ni Mr. kapag ayaw niya sumama magsimba kay Mrs. Pagod pa? Pagod. Services? Yep. Again. Ashley, karaniwang excuse o dahilan ni Mr. kung ayaw niya sumama magsimba? Galit kay Mrs. Wow! Magagalit-galitan na lang. Galit. Magkaaway tayo! Services? Wala. Alright, Arnold and friends, here you go. Josh, ano pa kaya to? May ibang lakad. May ibang lakad. Mas importante pa kaysa sa pagsimba? Nako. May ibang lakad daw. Yep. Miss Lala, bago tayo kumuha ng parang final answer, baka gusto yung batiin muna mga empleyado yung natin. Yes, hello, mga taga-Golden Legacy. Ayan. Siyempre, 40 years na tayo nagpapadala ng mga OFWs abroad. Wow, yeah, nice, So, nice. yun ang naging life ko after quitting show business. I see. Wow. Isa na lang. Mapo-perfect nyo na. Puyat. Puyat, services. Okay. FC, eto ng chance nyo. Ano kaya? Karaniwang excuse o dahilan ni Mister kapag ayaw niyang sumama magsimba? May lakad. May lakad. Doc, ano pa kaya? May overtime. May overtime, Sir Vicky? May winning na barkada. May Sa barkada. gimmick sa barkada, may gagawin. Okay, Sir Arnold. Again, karaniwang excuse o dahilan ni Mister kapag ayaw niyang sumamang magsimba. May lakad siya. Meron siyang appointment. May importanteng appointment. Parang gano'n na rin siguro may gagawin. Pero just to be sure, let's check. Once again, may appointment. Wala. Pareho na yun sa may gagawin. Yun na rin. Anyway, may isa pa tayong di nakuha. Let's see number 6, please. Dahilan ba yun? Hindi dahilan yun para hindi magsimba. Kaya yung mga mister na nandyan, wala na, hindi na e-effect yung mga palusot nyo. Di ba? Anyway, here's a fresh update of the score. The Honorables 258. Naghahabol ang Arnold and Friends with 27. Pero may isa pa tayong round dito sa Throwback Thursday episode natin at promise, itotodo na natin sa pagbabalik ng Family Feud. Welcome back to Family Feud. Kanina po ay binati natin ang mga taga Batangas City sa kanilang fiesta. Kaya ngayon may pahabol tayo na greetings dahil fiesta rin po daw sa Buena Vista, Guimaras. Happy fiesta sa inyo, pati na rin sa Arevalo, Iloilo. Maligayang kapistahan po sa inyo. Samantala, masayang reunion led by stars from 50 years ago ang nagaganap po dito sa Family Feud so far. Leading ang The Honorables with 258. Ang Arnold and Friends ay may 27 pa rin pero gaya ng lagi namin paalala hanggat hindi pa tapos ang laban, madali po, marami po pwedeng mangyari dito. Lahat ng teams, both teams ay may chance pang manalo. Kaya this is our last head-to-head battle between Josh Miguel and FC Frank Chester. Let's play the final round. Good luck! Triple points na tayo. Top 4 answers on the board. Ano ang masarap gawin kapag tahimik ang paligid? FC. Pinig na music. Makinig ng music. Nandyan ba si music? Yes, it is. Pero tatlo pa mo sa taas, Josh.
masarap gawin kapag tahimik ang paligid? Matulog. Matulog. Answer ba yan? Top answer. Toss, pass, or play? Play po. Let's go play the final round. Miss Lala, final round. 2 more to go. Kung pakuha nito, panalo na kayo. Anong masarap gawin kapag tahimik ang paligid? Kumain. Kumain! Wala daw. Marion, ano kaya masarap gawin kapag tahimik ang paligid? Mag-relax. Services? Medyo similar. Yan, pwede na kayo mag-usap. Ashley, masarap gawin pag tahimik ang paligid. Magdasal. Magdasal. Wow! Nandyan ba magdasal? Ngayon, 186 points. Triple points round ito. Ibig sabihin, meron tayong number 2 and number 3. Hopefully, yung pangalawa makuha nyo kasi para umabot yun kasi 258 sila. So we'll see. First, we gotta get it right. Frank Chester, anong masarap gawin kapag tahimik ang paligid? Magmuni-muni. Magmuni-muni? Doc? Magbasa. Magbasa? So, Vicky? Mag-aral. Mag-aral! Isang tamang sagot lang. Make sense lahat. Baka may sarili kayo. Pero sana makuha natin yung second. Yan, aabot kaya. Tignan natin, makuha nyo lang po yung tama. Muni-muni, magbasa, mag-aral. Magmuni-muni. Gusto mag-relax? Ano sabi? Sabi po nila, magmuni-muni! Makuha kaya nila ang round na to. Sa tingin nyo, mag-muni-muni! Ito, tignan natin. Dok, tignan nga natin number 2. Mag-aaral. Mag-aral. And number 3. Kung nakuha nyo yung mag-aral, kaya. Kaya siya. 26 points, 330. Anyway, ang ating final score, the Honorables, 444. Arnold and Friends, 27. Thank you very much for joining. I hope you had fun, Doc. Thank you, I hope thank you enjoyed the experience. Montik na po. So much Fair fun, enough. Dong. Thank So you very much much. fun. Thank you. Palakpakan po natin Arnold and Friends. 50,000 from Family Feud. Sarah, congrats. Sino pa maglalaro sa ating Fast Money? Ito nga, nagkatalo-talo kami. Sino ba? Dalawa lang. Sino kaya? Siguro ako ni isa, and then... Oh, Ashley daw. Ashley and Lala. Yan na po. Relax po muna sila. Fast Money Road na sa Family Feud. Kasama natin si Miss Lala ng The Honorables. Kamusta pong pakiramdam na nakaabot tayo sa Fast Money? Yeah, I'm so happy and syempre medyo kinakabahan ako ngayon. You can do this. At syempre, gusto nila makapag-uwi ng total cash prize na 200,000. Kung makuha natin yung jackpot. At hindi lang yan, panalo rin ng 20,000. Ang mapipili po nilang charity, ano po ba napili ninyo? Bahay Aruga. Bahay Aruga, yan po. Now, it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Kapag sinabi ni Mr. kay Macy's ang linyang, Sweetheart, tulog na tayo. Anong oras kaya yon? Go. Mga alas 10. Dessert o panghimagas na hindi nawawala sa mesa kapag Pasko. Leche flan. Name something na kailangan pag magkakaroling. Anong kailangan mo? Pag nagkakaroling ka? anong Sobre. kailangan? On a scale of 1 to 10, gaano ka kagalante sa mga inaanak tuwing Pasko? 10. Let's go, Miss Lala. Tignan natin kung ilang points po nakuha nyo. Pag sinabi ni Mr. Sweetheart, tulog na tayo. Anong oras kaya ang sabi nyo ay 10 p.m.? Honest. Ang sabi ng survey dyan ay... Wow! Dessert o panghimagas na hindi mawawala sa mesa pag Pasko, leche flan. Ako, sobra. Kaya shout out sa akin, nanay, na napakasarap gumawa ng leche flan. Ang pinakamasarap sa buong mundo. Hi, Ma, you're watching. Mwah, love you. Yes. Something na kailangan pag magkakaroling, siyempre yung sobre. Ang sabi ng survey natin dyan ay... On a scale of 1 to 10, gaano ka kagalante sa inaanak tuwing Pasko? Siyempre, 10. Ang sabi ng survey... Yes, 81 points. And yung last question, hindi na natin naabutan. So, wala po tayong puntos dito. Thank you, thank you. Balik po tayo. Let's welcome back Ashley. Ashley, how are you? How are you doing? Good? Okay naman. Okay lang, relax ka lang kasi ang mami mo ay nakakuha ng 81 points. Ibig sabihin, 119 to go. Okay.
I think, okay. You got this, okay? Yes. At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Miss Lala. And give me 25 seconds on the clock, please. Ito na, ang tanong. Number 1. Kapag sinabi ni Mr. kay Mrs. ang linyang, "Sweetheart, tulog na tayo." Anong oras kaya yon? Go. 11. Dessert o panghimagas na hindi mawawala sa mesa kapag Pasko. Halo-halo. Name something na kailangan pag magkakaroling. Data. On a scale of 1 to 10, gaano ka kagalante sa mga inaanak tuwing Pasko? 10. Isa pa. 9. Sa beach, something na ayaw mong upuan. Tubig, yung basa. Let's go, Ashley. 119 points. Yan ang kailangan natin. Pag sinabi ni Mister na, "Nako, sweetheart, tulog na tayo." Sabi mo, 11 p.m. yon. Ang sabi ng survey natin? No. Ang top answer ay 10 p.m. Sagot nyo. Dessert o panghimagas na hindi mawawala sa mesa pag Pasko. Sabi mo, halo-halo ang sabi ng survey. Ang top answer natin ay fruit salad. Name something na kailangan para pag nagkakaroling. Siyempre, sabi mo yung lata. Ang sabi ng survey. Ang top answer dito ay tambol tsaka gitara. On a scale of 1 to 10, gaano ka kagalante sa mga inaanak tuwing Pasko? Sabi mo yung 9. Ang sabi ng survey, yun. Ang top answer ay 7. Sa beach, something na ayaw mong maupuan, sabi mo yung tubig, yung water. Ang sabi ng survey, ang top answer dito ay bato. But anyway, congratulations! The Honorables, pag-uwi pa rin kayo ng 100,000 pesos. Dito tayo. And of course, Arnold and friends, muli, maraming salamat sa inyo. That ends another Throwback Thursday. Pero, nadagdagan na naman ng memories ng team sina Miss Lala and Mr. Arnold. And these are such happy memories. Kasi yan po naman talaga ang DNA ng ating programa. Kaya salamat. Salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na maghahatid ng saya at papremyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud. Subscribe to the GMA Pinoy Pack on YouTube TV for only $14.99 a month. Watch GMA Pinoy TV, GMA Live TV, and GMA News TV anytime, anywhere. Plus, get the ultimate streaming experience with all these conveniences.